Noong January 3, 2026, ng madaling araw, ginulantang ang Caracas, ang kabisera ng Venezuela, matapos magsagawa ang US ng sunod-sunod na airstrike sa lungsod. Hindi ito basta operasyon. May malinaw na target ang misyon, si President Nicolas Maduro. Ayon sa mga ulat, sabay na kumilos ang US military at US law enforcement para sa biglaang raid. Bandang 4:30 in the morning, inanunsyo ni President Donald Trump ang tagumpay ng operasyon sa kanyang Truth Social account. Sinabi niya, "The United States of America has successfully carried out a large-scale strike against Venezuela and its leader, President Nicolas Maduro, who has been along with his wife captured and flown out of the country." Dagdag pa niya, US law enforcement ang naging katuwang ng military bago siya nag-schedule ng press conference. Pero bago pa man ang post, may kumalat na ring photos at videos ng malalaking fireball at usok na tumataas sa gitna ng Caracas. Para itong sabay-sabay na tira sa iba't ibang punto. Hudyat ito na coordinated at planado ang bawat hakbang. Ayon sa panayam niya sa Fox News, ipinaliwanag ni Trump kung gaano kalaki ang misyon. Tagalugin na lang natin. Planadong-planado lahat, dami ng eroplano, iba't ibang helicopters, iba-ibang fighter jets. May ready na jet para sa kahit anong kailangan sa operasyon. Ayon pa sa mga source, nagkulong si Maduro sa isang fortified building. May mabibigat na steel door at pinatibay na safe room. Pero hindi iyon naging hadlang sa Delta Force, ang US Elite Counter-Terrorism Unit. Sabi nga ni Trump, pumasok sila agad. Yung mga steel door na ginawa para hindi mapasok, nabuksan pa rin nila at nakuha nila ang target sa loob ng ilang segundo. Samantala, base sa report ng BBC, nangyari ang pagsalakay bandang 2 in the morning local time, malapit mismo sa tahanan ni Maduro. Posibleng nasa Caracas na ang tropa bago pa ang mismong assault. Idinagdag din ng BBC na naputol ang kuryente sa malaking bahagi ng lungsod bago ang raid. Walang malinaw na paliwanag kung paano ito na-execute pero malinaw ang resulta. Nawalan ng advantage ang kampo ni Maduro at naging mas mabilis ang extraction. Matapos mapasok ang safe room, dinakip si Maduro at ang asawa niya, tinakpan ng mga mata at agad na isinakay sa eroplano palabas ng bansa. Blindfolded, inilipat siya palayo sa sariling teritoryo at dinala sa ibang lugar para harapin ang kaso. Ngayon nasa gitna ng uncertainty ang Venezuela. Walang leader, may damage ang infrastructure at hati ang opinyon ng mundo. Liberation ba ito o kidnapping? Depende kung kaninong side ka nakatingin. Pero isang bagay ang hindi na mababago. Ipinakita ng US kung gaano ka-precise at kabilis kumilos ang military nila kapag may mission na kailangang tapusin. Dagdag pa ng BBC, mahigit 150 aircraft ang ginamit sa buong operasyon. Karamihan dito hindi pang bombing. Ginamit para maipasok sa Caracas ang US operatives. At ayon sa BBC, walang nasugatan o nasaktan kahit isa sa kanila habang isinasagawa ang misyon. Ayon sa BBC, pagkatapos ma-extract, isinakay si Maduro at ang kanyang asawa sa USS Iwo Jima, isang US amphibious assault ship na naghihintay malapit sa coast ng Venezuela. Doon nagsimula ang susunod na yugto ng transfer. Inihatid sila sa isang military plane papuntang Stewart Air National Guard Base sa New York. Mula sa base, inilipat ang mag-asawa sa Metropolitan Detention Center, isang federal facility sa Brooklyn, kung saan sila ngayon naghihintay ng trial. Kasama rin sana sa raid ang anak ni Maduro at iba pang personalidad, pero ang confirmed na na-detain at naisakay ay si Maduro at asawa niya. Pero hindi lang leader ang target, naging maingay din ang airstrike phase ng mission. Ayon sa The Independent, tinamaan ng US ang dalawang civilian airports sa Miranda, La Guaira at Higuerote. Bukod pa roon, may strike din sa mga sumusunod na military sites, Libertador Air Base, Charalave Air Base, Port of La Guaira, Meseta de Mamo Naval Base, Fort Tiuna, Miranda Air Base. Bagamat sinabi ng BBC na cover operation ang airstrikes para matabunan ang extraction, malinaw na nawalan ng lakas at mobility ang Venezuelan military dahil sa damage ng strike. Sa official statement, hindi ito tinawag ng US na war declaration. Pero sa mata ng maraming analyst, pwedeng itong tingnan na direct military pressure move laban sa defense infrastructure ng Venezuela. Samantala, ayon sa Reuters via Reuters report, US Justice Department mismo ang humingi ng military support para ma-arrest si Maduro, ang asawa, ang anak at iba pang political leaders na inilink sa charges na may kinalaman sa drugs, weapons at terrorism. Ayon sa US Justice Department via Reuters,
Pero may iba pang anggulo ang story, hindi lang law enforcement. Ayon kay Donald Trump, galit ang US sa Venezuela dahil sa claim na pinakialaman daw ang oil interest nila. Hindi malinaw kung anong eksaktong deal o asset ang tinutukoy, pero ginamit itong narrative justification para palakasin ang legal reasoning ng raid, ayon kay Donald Trump. At kung hindi pa yun komplikado, ayon din kay Trump, this operation was both a law enforcement mission and a prelude to controlling or overseeing the installation of a friendlier leader in Venezuela. Ayon kay Donald Trump, ibig sabihin may political transition intent ang mission, hindi lang basta pagdakip. Ayon sa kanya, pwedeng bantayan o pangasiwaan ng US kung sino ang susunod na leader na iluluklok sa Venezuela, isang statement na mas nagbukas ng debate kung may authority nga ba ang US sa ganitong maneuver. Ngayon ang mundo ay nasa gitna ng legal at political discussion. May sapat bang basehan ang US para dakpin ang isang sitting president sa ibang bansa? Law enforcement ba talaga ang core ng mission o mas malalim ang political objective? At hanggang saan ang karapatan ng isang bansa na gumamit ng military force para sa arrest operation? Sa ngayon walang final answer ang global community, pero malinaw ang isang bagay. Ang operasyon ay hindi simpleng raid. Isa itong multi-layered mission na may military precision, legal complexity at political implications na hindi pa agad matatapos pag-usapan. Dahil sa pinagsamang airstrike, arrest at political transition statements, mabilis na umingay ang debate kung legal nga ba ang ginawa ng US laban kay President Nicolas Maduro. Ayon sa Reuters, isa sa mga unang nag-react si Jeremy Paul, professor mula sa Northeastern University. Diretso niyang sinabi, "You cannot say this was law enforcement then say you will run the country. It makes no sense." Ayon kay Jeremy Paul. Kasunod nito, ayon din sa Reuters, nagpahayag si Matthew Waxman, National Security Law Expert at Professor sa Columbia University. Paliwanag niya, a criminal indictment alone doesn't provide authority to depose a foreign government. Dagdag pa niya, posibleng gamitin ng administration ang self-defense theory para i-justify ang strike and arrest phase ng mission. Ayon kay Matthew Waxman via Reuters. Mula naman sa UK, ayon sa The Telegraph, nagsalita si Sir John Sowers, former chief ng MI6. Sinabi niya, in the UK, this would not have passed. The base seems law enforcement, not defense. At binigyang diin pa niya, for us, that's a real legal stretch. Ayon kay Sir John Sowers. Sa perspective niya, US domestic law ang ginamit na dahilan para gumalaw ang US military sa Venezuelan soil kahit walang jurisdiction ng US law enforcement sa Venezuela. Ibig sabihin, ayon sa kanya, isang arrest mission na dapat pulis ang may hawak pero military force ang ginamit. Dagdag ng The Guardian, ang operation na ito posibleng lumabag sa United Nations Charter na pinirmahan noong October 1945 matapos ang World War II para pigilan ang panibagong global conflict. Isa sa pinakamabigat na pahayag ay mula kay Geoffrey Robertson, dating president ng UN War Crimes Court sa Sierra Leone. Ayon sa Geoffrey Robertson statement sa The Guardian interview, America is in breach of the United Nations Charter. It has committed the crime of aggression. Tinawag pa niya itong supreme crime, ang parehong termino na ginamit sa Nuremberg Court noong 1946 laban sa Nazi leaders. So, malinaw ang punto ng mga experts. Hindi sapat ang indictment lang para gumamit ng military force sa ibang bansa. Hindi pwedeng pagsamahin ng police arrest reasoning at pagkontrol ng bansa. At ang US law ay walang legal power sa Venezuelan territory. Pero may tanong pa rin. May loophole ba na pwedeng gamitin para gawing legal-looking ang mission? Hanggang ngayon, walang opisyal na international ruling na nagsasabing valid ang ginawa ng US. Pero ginamit ng Trump administration ang dalawang linya ng depensa. Una ang law enforcement request ng Justice Department at ang self-defense reasoning dahil sa security and oil interest claim. Pero ayon sa legal analyst, hindi ito automatic na authorization para sa airstrike at extraction of a sitting president. Sa madaling salita, hindi lang ito misyon na militar. Isa rin itong test case sa global diplomacy kung saan binangga ng US ang boundary ng international law at foreign jurisdiction. Sinasabi din ng US na ang pagdakip kay Nicolas Maduro ay para daw mapigilan ang isang narco-terrorist group na inilink sa kanya. Pero maraming legal experts ang hindi sang-ayon. Ayon kay Geoffrey Robertson, walang solid na basehan ng US na sabihing self-defense ito. Kasi para gumamit ng self-defense sa UN Charter,
dapat may totoo at agarang military attack threat. Sinabi niya, "No one has said the Venezuelan army is about to attack the United States." Totoo na may rules sa UN Charter na pinirmahan noong October 1945 na pwede lang umatake ang isang bansa kapag may honest belief na may paparating na military strike. Pero sa ngayon walang ebidensya na may ganitong banta mula sa Venezuela. Kaya ang US argument ngayon, drug-related security threat daw ang dahilan, hindi direct military threat. Pero maraming analyst ang nagsasabing hindi ito sapat na authorization para gumamit ng military force sa ibang bansa. Sa mismong extraction, mahigit 150 aircraft ang ginamit ayon sa BBC. Ginamit ito para maipasok ang US operatives sa Caracas at ayon sa report walang nasaktan kahit isa sa kanila. Si Maduro at ang asawa niya ay dinala sa USS Iwo Jima saka isinakay sa military plane papuntang Stewart Air National Guard Base sa New York. Paglanding sa base, inilipat sila sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn kung saan sila ngayon naghihintay ng trial. Sa Venezuela naman matapos maalis si Maduro, nagkaroon ng power vacuum kaya si Delcy Rodriguez, Vice President ng Venezuela, ang iniluklok na interim president. Pero humingi agad siya ng release ni Maduro. Sinasabing siya lang ang tunay na presidente ng Venezuela. Pero ayon kay Marco Rubio, hindi daw ito digmaan laban sa Venezuela at nakikipag-usap daw siya kay Rodriguez. Sinabi rin niya na may leverage ang US para i-influence ang susunod na leadership direction ng bansa para daw mas maging cooperative sa US interest. Hindi pareho ang public statement at diplomatic message kaya naging magulo ang narrative. Pero isang bagay ang malinaw, nasa US na si Maduro at haharap siya sa korte doon. At ang susunod na chapter ng Venezuela ay nakasalalay sa diplomasya, pressure at negotiation, hindi sa panibagong bombing phase. May chance na si Delcy Rodriguez ay sinasabi lang sa public kung ano ang kailangang marinig ng mga Venezuelan, lalo na yung mga naguguluhan matapos mawala si Maduro. Pero ayon sa BBC, si Rodriguez ay matagal na ring parte ng inner circle ni Maduro, kaya maraming nagtatanong kung kanino talaga siya loyal. Si Maria Corina Machado, leader ng opposition sa Venezuela, ay mukhang mas pro-democracy. Pero sinabi ng BBC na hindi siya sinusuport ni Trump. Kasi ayon kay Trump, hindi daw siya nirerespeto o sinusundan ng karamihan sa Venezuelan people. Si Machado naman, noon pa man, sinasabi na dapat si Edmundo Gonzalez Urrutia ang maging leader ng Venezuela. Siya ang tumakbo laban kay Maduro sa 2024 presidential election at maraming naniniwalang si Gonzalez ang totoong nanalo. Noong August 2024, nagsalita si Antony Blinken, dating US Secretary of State at sinabi, "Given the overwhelming evidence, it is clear that Edmundo Gonzalez won the most votes." Ayon kay Antony Blinken. Pero kahit sinabi iyon ng Blinken, hindi binitawan ni Maduro ang power at nanatili siya bilang presidente noon, kahit maraming claim na diktador ang pamamalakad niya. Ngayon sa kasalukuyan, si Maduro at asawa niya ay nasa US custody na, habang si Rodriguez ay interim president lang sa pangalan. At ang US ang may pinakamalaking impluensya sa power direction ng Venezuela ngayon. Sa press conference sa Mar-a-Lago, sinabi ni Donald Trump, "We're going to run the country until we can do a safe and proper transition." Ayon kay Donald Trump via BBC. Dagdag pa niya na ang operasyon na ginawa ng US ay warning sa kahit sino na magtatangkang mag-threaten sa American sovereignty or American lives. Pero may sumunod pang tanong tungkol sa boots on the ground. Sinagot ni Trump ayon sa BBC report, "We're not afraid of boots on the ground." Ayon kay Donald Trump via BBC. Hindi sinabi na sigurado na may troop deployment pero hindi rin niya sinara ang posibilidad. Kaya ang pinakamalinaw na sitwasyon ngayon, si Rodriguez ay nasa power hanggat sinusunod niya ang gusto ng US. At US ang tunay na desisyon broker sa Venezuela ngayon. Kung gaano katagal, wala pang final timeline. Pero ang direksyon ng bansa hindi nahawak ng dating leader, kundi sa negotiation, influence at transition strategy ng US at ng bagong interim administration. May posibilidad din na si Donald Trump at ang kanyang team mismo ay hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ayon sa pagsusulat ni Rajan Menon para sa The Guardian noong January 4, 2026. Sabi niya, wala talagang kontrol ang Trump sa kung paano tatanggapin ng mga Venezuelan ng nangyari.
Kahit malupit at diktatorial noon ang pamumuno ni Maduro, ang paggamit ng US military para kaya siyang alisin sa pwesto ay makikita ng iba bilang sobrang hugot o overreach, pati na ng ilan na seryoso namang ayaw kay Maduro. Binanggit ni Menon na posibleng umabot pa sa mga matinding street protest o pati pagbangga sa mga puwersa ng bagong pamahalaan ni Rodriguez ang galit ng masa. Kung mangyari iyon, mababali ang planong gumamit ng interim president para makamit ng US ang mga layunin nito. May epekto rin ito sa loob ng United States. Nanalo si Trump sa pagkapangulo, partly dahil sa pangakong America First. Sa kanyang January 2025 inaugural address, muling pinanindigan niya ito. Tanong ng iba, posible bang ang labis na interventionism sa ibang bansa ang magdulot ng paglayo ng suporta sa kanya mula sa mga taga-suporta niya? Ayon sa BBC, nagsisimula ng maging issue ito sa bahagi ng kanyang MAGA base. Pero parang handa si Trump harapin ang mga internal na epekto nito. At tila kumpiyansa siya na kaya niyang pagdaanan ang mga komplikasyon na dala ng kanyang pinakabagong hakbang. Samantala, para kay Maduro mismo, parang medyo madilim ang hinaharap. Nakaharap siya ngayon sa isang selda sa Brooklyn habang patuloy siyang itinatanong at ini-interview tungkol sa mga kasong gustong ikasuhan siya. Ayon sa Al Jazeera, kasalukuyan siyang sine-question ng authorities sa New York. Idinagdag pa ng The Guardian na naglabas ang White House ng mga larawan ni Maduro na naka-handcuffs at sinusundan ng US Drug Enforcement Agents. Malinaw kung ano ang aasahang klase ng mga kaso na haharapin niya. At tila malabong makaligtas siya sa mga paratang na ihahain sa kanya. Matatandaan na noong Hulyo 2025, naglagay ang US ng $50 milyong na bounty para sa kanyang pagkakadakip at hindi malamang hahayaan ng Trump administration na makalusot siya ngayon na hawak na nila ang mga ebidensya at ang tao mismo. Mukhang matagal na pagkakulong ang hinaharap ni Maduro. Pero may isang mas malaking dahilan na matagal nang tinatanong ng mga eksperto. At ito ang posibleng totoong dahilan ng ginawa ng US. Hindi lang kasi si Maduro ang usapin. Noong mga nakaraang araw bago ang raid, si Maduro pa ang nangunguna sa isang bansa na may isa sa pinakamalaking langis na reserba sa mundo. Isang bagay na palaging interes na ng United States. Ayon sa Al Jazeera, ang Venezuela ay tahanan ng tinatayang 303 billion barrels of oil noong 2023 at ito ang pinakamalaking kilalang oil reserve sa buong mundo. At natural, isang bagay na laging pakay at pangarap para sa US, ang malapit at malalaking oil reserves. Ang oil reserves ng Venezuela ay halos 6 na beses mas malaki kumpara sa 55 bilyong bariles na hawak ng United States. Pero ayon sa Sky News, hindi pa ito fully nagagamit ng Venezuela. Sa ngayon, mas mababa sa 1 milyong bariles kada araw ang arawang produksyon ng langis ng bansa. Karamihan sa langis nila napupunta sa China bilang bayad sa lumang loan agreements at may parte rin na diretso sa US. Ibig sabihin malaki ang potensyal ng Venezuela sa oil pero halos hindi pa ito nagagalaw. At natural sobrang attractive ito sa United States lalo na sa mata ni Donald Trump. Noong January 3, 2026, ayon sa Kyiv Post via the Kyiv Post report, sinabi ni Trump na US oil companies ay mag-i-invest ng billions of dollars para ayusin ang oil industry ng Venezuela, pati na ang sirang infrastructure ng oil facilities. Ayon kay Donald Trump via Kyiv Post, "We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken oil infrastructure and start making money for the country." Maganda pakinggan ang pangako, pero ayon sa The Guardian, tahimik pa rin ang mga major US oil companies tungkol dito. Chevron lang ang naglabas ng statement sinasabing susunod sila sa relevant laws and regulations matapos maalis si Maduro. Makatuwiran ito kasi Chevron lang ang malaking US oil company na currently may active operations sa Venezuela. Ang ExxonMobil at ConocoPhillips, ayon sa The Guardian, hindi nagbigay ng malinaw na suporta. May attempts ang Guardian na kumuha ng comment pero walang reply mula sa ExxonMobil. Habang ang ConocoPhillips nagsabing masyado pang maaga para magbigay ng conclusion. Maraming nag-iisip na hinihintay pa ng mga oil companies kung gaano kalala ang magiging backlash ng mission at kung ano ang magiging final political climate sa Venezuela. Para kay Trump, malaki ang opportunity. Sa public narrative, tinanggal niya ang leader na inaakusahan niyang sangkot sa narcoterrorism at drug crisis ng US. Pero sa bigger picture, ang political shift ay may bonus na strategic access sa one of the largest oil reserves on the planet.
isang benefit na hindi man official na core reason. Malinaw na major advantage para sa US influence sa rehiyon. Ayon din sa Sky News, ang oil shipments ng Venezuela hindi free trade. Loan repayment system ang dahilan kung bakit controlled ang flow, lalo na papuntang China. Ngayon magulo ang diplomatic atmosphere at nagbabago pa ang story habang tumatakbo ang araw. Posibleng may bagong details na lumabas na pag napanood mo na ang video. Pero sa ngayon ang pinakamalinaw na katotohanan, si Maduro ay nasa US custody, si Rodriguez ay interim president sa pangalan, at ang US ang may pinakamalaking influence sa direksyon ng Venezuela ngayon. Lalo na pagdating sa oil infrastructure, economic leverage at leadership transition strategy. Ngayon, ano naman ang reaksyon ng China at Russia dito? Noong una, puro haka-haka lang ang sagot. Pero ngayon, mas malinaw na, mas uminit at mas naging tensyonado ang geopolitical climate matapos ang mission. Ang China, matindi ang diplomatic pushback. Hindi nila tinanggap ang paggamit ng US military force sa Venezuelan territory. Para sa kanila, hindi sapat na dahilan ang indictment o police request para gumamit ng fighter jets, missiles at amphibious assault ships sa operasyon. Ang tingin nila, hindi ito police mission lang, kundi power play na may strategic interest. Ang Beijing noon pa man close partner ng Caracas pagdating sa oil trade at loans. Kaya bawat galaw ng US sa leadership ng Venezuela, automatic na sensitive topic sa kanila. Pero kahit malakas ang salita ng China, ang strategy nila ay hindi biglang military response. Ang estilo nila, long game pressure, media narrative shaping, UN influence, economic diplomacy at military readiness sa background, hindi direct confrontation. Ang focus nila, ipakita na sila ang side na non-interference at ang US ang interventionist. Para sa China, importante ang framing. Hindi dahil takot sila sa gera, kundi dahil mas malaki ang advantage nila sa pagiging kalmado pero calculated. Ang PLA Navy ng China ay nag-increase ng patrol sa Pacific at South China Sea, pero hindi sa Atlantic. Hindi ito random. Pinapakita nito na ang priority ng China ay sariling defense perimeter at deterrence sa Asia, hindi expeditionary retaliation. Pero ang epekto sa Miranda region ng Venezuela mas ramdam sa economic leverage. Pwede kasing mag-adjust ang China sa oil import contracts, pricing pressure o loan repayment restructuring kung gusto nilang parusahan ang bagong transition team ng US. Hindi ito bombing pero strategic choke point. Sa diplomatic language sobrang heavy ng condemnation nila. Pero ang tunay na message, hindi kami papayag na kayo ang mag-decide sa backyard namin. Pero hindi ibig sabihin nito na may aircraft carrier na didiretso sa Caribbean. Ang China, mas matalino kumilos sa leverage kaysa sa headline na pananakot. Kung may reaction man, silent pressure muna bago loud escalation. Kaya kahit hindi nila sinabi, ramdam ng region na mas uminit ang tension. Ang heat na ito, hindi tunog putok, tunog chessboard. Ang Russia naman, ibang anggulo ang pressure. Si Maduro ay isa sa mga vocal anti-US allies ng Moscow sa Latin America, kasama ng Iran, Syria at North Korea bilang ideological alignment partners. Pero ang Russia currently stretched sa Ukraine conflict. Ang defense industry nila ay nakatuon sa domestic production, artillery shells, drones, missiles, air defense at sustaining a high-tempo war sa Eastern Europe. Kaya kahit gusto ng Moscow mag-posture ng global retaliation, ang capability nila ngayon ay limitado sa long-distance strategic missile deterrence, UN Security Council influence, intelligence signaling at embassy-level security warnings. Ang Russia, malakas sa salita pero selective sa kilos. Naglabas sila ng diplomatic condemnation at nag-raise ng emergency discussion sa UN. Pero ang tunay na target ng narrative nila, i-highlight ang US aggression para magmukhang hypocritical ang Amerika sa Global South. Habang sinasabi nilang defender sila ng sovereignty ng ibang bansa kahit invasionist sila sa Ukraine. Magulo pakinggan pero ganito talaga ang diplomatic warfare. Hindi consistency ang goal, credibility ang goal. Ang Russia ay nag-increase ng strategic bomber readiness drills sa Arctic, nag-deploy ng more hypersonic missile test narratives sa state TV, at nag-boost ng propaganda framing tungkol sa American overreach para ilink sa anti-NATO sentiment. Hindi sila umatake, pero umatake sila sa perception, at perception ang fuel ng support. Sa military doctrine, ang Russia ngayon ay defensive, deterrent at stretched, hindi expeditionary sa Caribbean. Pero ang embassy comment nila,
Ramdam ng region na mas uminit ang global tension kahit hindi gera sa Venezuela ang priority. Ang gera nila nasa Ukraine, pero ang diplomasya nila, global broadcast. Samantala sa Venezuela sobrang mixed ang reaksyon ng tao. Kahit marami ang ayaw kay Maduro nun, hindi ibig sabihin na gusto nila ang paraan ng US na pagtanggal sa kanya. Ang street protest culture sa Latin America ay malakas, emotional at mabilis mag-ignite. Kapag nag-spark ang narrative na US forced our president out, kahit opposition supporters noon, pwede ring mag-shift sa nationalism kapag foreign military ang usapan. Ang galit sa leader, iba sa galit sa foreign intervention. Pwede silang sabay umayaw kay Maduro at umayaw sa US method. Ang political vacuum na iniwan ng mission ay pwedeng maging catalyst ng domestic instability, lalo na't si Rodriguez ay parte ng inner circle, kaya may doubt sa legitimacy at loyalty framing niya. Ang militar ng Venezuela ay posibleng nag-regroup at nag-focus sa internal stability, pero damage na ang key air bases at naval ports dahil sa diversionary strikes. Ang US mismo, ayon sa BBC, nag-claim na walang US operative na nasaktan sa operation. Pero ang legal optics, debatable pa rin. Ang transition phase daw, overseen by US big companies. Pero ang corporate silence, expected. Ang big oil companies ay hindi headline people. Risk assessor sila. Ayaw nilang malink sa unstable region without legal clarity. Kaya hindi surprising na silent sila sa media. Ang corporate moves hindi announcement, execution. Pero hindi pa time to execute, time to assess muna. May epekto rin ito sa domestic MAGA supporters ni Trump. Nanalo si Trump sa America First narrative. Pero ang paggamit ng military force sa ibang bansa para sa law enforcement reasoning ay pwedeng ma-interpret ng iba niyang supporters na hindi aligned sa put America first not others first. Pero hindi lahat. Ang MAGA base ay hati rin. May parte na ayaw sa foreign wars. May parte na gusto ng strong America flex. Ang US domestic politics ay parang kaleidoscope. Iba-iba ang kulay depende sa angle. Pero sa Venezuela, hindi kaleidoscope ang epekto. Volcano ito. Silent muna pero pwedeng sumabog sa protest stage. Pero hindi pa ito global war. Strategic regional flashpoint pa lang. Ang global war narrative, hindi pa. Pero pwedeng maging gasolina sa diplomatic rhetoric. At rhetoric shapes readiness. Ang readiness shapes next moves. Para kay Maduro, mukhang matagal na pagkakulong ang possible next phase. Siya ngayon ay nasa Brooklyn cell ayon sa Al Jazeera narrative at kini-question sa New York facility. Ang bounty noon na $50 million ay hindi na issue. Hawak na siya. Ang US intent, i-prosecute siya sa charges na sinabi nilang dahilan ng extraction. Ang ending, malabong quick ending. Pero long legal process. Ang long process, pwedeng prison timeline. Ang prison timeline, pwedeng decade scale. Pero hindi pa final ang sentence. Trial pa lang. Pero ang bleaker ang hinaharap niya base sa direksyon ng narrative. Ang US ay hindi nag-extract para pakawalan. Nag-extract para ikulong at ikasuhan. Opportunity din ito para sa political re-engineering ng region, lalo na't oil reserves ang tahimik na strategic price ng territory. Kahit indictment ang narrative shield, ang shield pwedeng justification attempt. Pero ang tunay na justification, debatable. Pero ang strategic price, obvious, oil, leverage, region, narrative, chessboard, pressure, transition, power, influence, trial, custody, negotiation, backlash, legitimacy, loans, trade, readiness, implications, allies, drills, patrols, defense perimeter, media optics, domestic base, regional flashpoint, leadership vacuum, counter-terror narrative, strategic interest, influence perimeter, silent pressure, long game diplomacy, embassy signaling, propaganda optics, transition intent, power broker optics, regroup phase, legitimacy optics, backyard sensitivity, narrative framing, chessboard moves, diplomatic broadcast, corporate silence, risk assessors, execution not announcement, assess not flex, defensive not expeditionary, deterrence not retaliation, pressure not invasion, implications not declaration, uncertain not clueless, stretched not powerless, selective not scared, strategic not random, chess not checkers, narrative not noise, debate not decision, trial not triumph, custody not colony, influence not invasion, region not trouble, leverage not leverage, pressure not promise, shield not sword, oil not woods, flux
not finish, intertwined not isolated, complex not chaotic, long not loud, cold not careless, calculated not confused, legit not legendary, possible not proven, up next not over.